idiin lang po natin ito kasi parang binabaliwala ng iba at parang ginagaya pa nga eh. At akala nila baliwala lang. Hindi ho tama yan. Ang pagbabanta po sa kapwa, pagbabanta kahit kanino, yan po ay bawal at yan po ay maituturing na krimen. Kaya huwag pamarisan, huwag ipamana, huwag tularan. Dahil ang pagbabanta ay may kaakibat na pananagutan kapag nagreklamo ang inyong pinagbabantaan. Malinaw po yan. Kung nagagawa yan sa isang pangulong nakaupo o sa pamilya ng presidente ng bansa na ang gumawa umano ay pangalawang pangulo base dun sa video na lumantad magdadalawang taon na at inilabas sa impeachment court sa pag-uutos para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker na nanggaling umano ayon sa NBI agent na si John Mark Calilong. Ang pinanggalingan nito ay mismong pangalawang Pangulo ng bansa. At yan po'y hindi ho dapat ibaliwala. Nakakabahala yan. Ngayon, ginagaya ng kanyang mga taga-suporta or tinutularan ng kung sino man dyan sa ating mga kabayan. Aba, ingat po kayo. Mayroon pong pananagutan. Kaya nga si Sara Duterte ay nakasalang sa impeachment court dahil yung pagbabanta ay naging basihan na siya ay dapat tanggalin sa pwesto o kaya ay huwag bigyan ng pagkakataon muling maghawak ng kapangyarihan dahil ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay hindi tama at hindi dapat ginawa. Pero ginawa base dun sa audio, video. Aral dyan, ito po ay ground ayon sa public and private prosecutors para matanggal si Sara Duterte. Kaya nga may trial. At yan ay kasama rin doon sa binubuong kasong sedisyon before NBI at Department of Justice na papunta sa korte laban din sa pangalawang Pangulo. So kayo pong mga nanonood, nakikinig, kayo man ay taga-suporta ng mga Duterte o hindi, ano man ang inyong reliyong pinaniniwalaan, politikal at pagkatao at ano mang inyong kasarian, bawal po ang magbanta dahil yan ay krimen. Labag sa batas ang pagbabanta. Kasi imagine ganito po yan. Kasimple. Katulad nun, pinagbantaan si Pangulong Marcos, ang pangalawang Pangulo. Oras na may mangyari sa ating Pangulo, ang suspect ay yung nagbanta. Kahit na hindi siya ang gumawa o kahit hindi siya ang nagpagawa. Kasi yung banta, pwedeng merong mag-take advantage, merong magsamantala na ibang tao, merong third party o kung anumang party yun na siyang gagawa nun. Pero dahil merong nag-utos, may nagbanta, yun ang susundan ng mga otoridad. Yung nagbanta ng una, yung nag-utos ng masama laban kay Pangulo, yun ang magiging akusado sa investigasyon o sa kaso o gagawing investigasyon. Hindi yung third party, hindi yung nag-take advantage kasi hindi natin kilala. Yun ang masama. Yun ang delikado. Isipin mo, nagbanta ka, tapos hindi mo naman ginawa o hindi mo talaga nagawa. Tapos mayroong gumawang iba, ikaw na yung akusado, ikaw yung pananagutin. Kasi ikaw yung nagbanta. On record, yun po yung mabigat na kaso. Hindi ka gumawa, pero ikaw ang mananagot. Kasi ikaw yung on record nagbanta. Ayan, nakuha nyo? Kaya huwag daanin sa biro o pananakot ang pagbabanta. Kung may galit kayo, magsalita kayo nung may dalang galit o maraming pamamaraan. Pwede lang yon, dala ng galit o emosyon. Pero pagbanta na ang banta ay papatayin, masama yun. Marami namang banta eh. May magabantang sa susunod na gagawin mo yan, mumurahin na kita o banta yun. Sa susunod na yan, hindi ka nagbayad ng utang, hindi na kita pautangin. Banta na yung hindi na kita papautangin. Magkakaibang banta, ang banta conforme sa kung ano yung banta.
Pero itong pinag-uusapan ngayon na ginawang banta umano ni Vice President Duterte sa ating Pangulo, buhay eh. Madiin dun eh. Patayin mo. No joke, no joke. May inutusan ako. Huwag kayong mag-alala, ma'am. May inutusan na ako. Grabe yun. Buhay yung nakataya. Kaya sabi ng Malacanang noon, sabi ni Pangulong Marcos, hindi ko palalampasin ito. Buhay ang nakataya rito. Pangalawa, kung ginawa ito sa kanya bilang Pangulo, kayang gawin ng kahit sino sa ibang tao. At kayang gawin yan nung nagbanta sa ibang tao kasi nagawa sa Pangulo. Ganon pong kalala yun. Kaya yung pananagutan, yun ang inaasahan ng mamamayang Pilipino. Yung panagutin at sa impeachment, removal, pagtanggal sa posisyon at perpetual disqualification, ipagbawal na maghawak ng kahit anong posisyon sa pamahalaan pag guilty. Ayan, okay? Kaya kayo, nasa inyo rin yan. Kung inyong idol nyo yung pagmura, idol nyo yung ganyan mga galaw, bahala kayo. Ako na may nagpapaalala lang. Dahil yung inyong pagbabantaan, merong 1,000% na karapatan yun. Na yung inyong pinagbantaan, balikan ka, kasuhan ka, panagutin ka. At sa oras na may mangyari dun sa iyong pinagbantaan, kahit wala kang kinalaman, ikaw yung pangunahing suspect. Ikaw yung iimbestigahan. Ikaw yung usugi ng batas at ng mga otoridad. Kasi ikaw yung nagbanta. Ganon pong kalalim ang implication nun. For your information lang po. Kung ayaw yung maniwala, di malaya kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ako na may nagpapaliwanag lang. Dahil yun naman ang purpose natin sa ating mga topic araw-araw. For news and information only, walang personalan. Kasi ito kaya na ipapaliwanag kasi ito ngayon ang topic sa lahat ng sulok ng Pilipinas sa buong mundo ng mga Pilipino. Bakit ginawa ni Sara Duterte ang pagbabanta? Ano ba ang implication nito? Ano nga ba ito at bakit niya ginawa? Sapat bang basihan na siya ay stress kaya nagbanta? Sapat bang basihang siya ay nagalit kaya siya ay nagbanta? Sapat bang basihan na hindi niya alam yung batas? Kung hindi man niya alam, kaya siya nagbanta? Hindi po yan. Diyan papasok ang ignorance of the law excuses no one. At ang pinakamahalaga, no one is above the law. Ayan po yan. Okay? Maliwanag po. Sana naintindihan nyo. Doon sa mga iba yung comment at paliwanag tungkol dyan, lalo na kung hinahaluan ng personal, huwag ganyang patulan. Yung ganyang klase, yan ay mga troll, buzzer, ano yan K-Pod, warrior. Yan yung mga ilang tao lang nag-ooperate sa libu-libong account na ginagamit na mga troll at buzzer. Huwag natin, wala tayong makukurang kabutihan sa ganyang galaw. Yung totoong tao, yung totoo at tamang katwiran at komento, yan ang pakikinabangan ng kapwa ninyo, kababayan at kapwa nating nanonood, nakikinig. Yun lang po.